sa ating mga katawan. Alright? Ready na po tayo mga kapatid makinig. Yung mga phone po natin, please lang. Pakisilent po natin. Wala po gagamit ang phone habang po nagpipreach ang ating pastor. Okay? Okay. Aking po welcome ang ating mahal na pastor, Attorney Ling Dubetes. Lapan mo ang Panginoon ng Lord Pastor. Bakit meron pa dito? Ay. Hallelujah. Last week, ano tayo eh? Ito tayo 50. Yeah, 50. Next week, 60 tayo. Ay. Amen. Palapakan natin ang Lord, mga kapatid. Tumating natin ang buka. Amen. Kaya laki manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito na ibigay mo sa amin. Bless us, O Lord, as we listen to your word. May we be cleansed, forgiven, loved by you. Sa pag-alis namin, Panginoon, sa gusaling ito, we're going to be changed. We're going to be a different person. We're going to be a blessing and a pride of our family, of ourselves, and of your kingdom. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. You can be seated. Lord, sandali. Umunong po. Hurap kayo sa inyo mga katabi. Sabi mo siya katabi, kapatid. You are beautiful. You are amazing. You are the child of the Most High God. Sabi mo siya katabi ng may feelings. May feelings naman. Sabi mo, ang katabi. Ang ganda-ganda mo. Alam mo ba? Kita-kita ko. Rich ka na. Kumusta ka na mga kapatid? Amen. Malapakan natin ang Lord. You can be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. 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 Yan. Thank you, Sister Mabik. Binabasa akong isang nag-uusap. Sabi niya, "Hoy, saan ka nakatira?" Sabi niya, "Sa work. Pero minsan, bumibisita rin ako sa bahay ko." Hindi ka natawa? Alam mo, nakakatawa eh. Kasi may mga taong gano'n, sa work na nakatira. Ang bahay nila, binibisita lang nila paminsan-minsan. Amen ba? Amen. Our topic for today, without much further ado, we're gonna proceed. The topic that I would like to discuss with you, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Sabi, mga kapatid, pag napupunaw sa kanyang, pag napupunaw sa mga kanyang F, stay faithful. Parang mga taga-NHS, no? Pagka ng mga Pilipina, with respect sa mga nurses natin, ha? Ito naman ay joke lang nitong itong hinahang taga-Amerika. Lift up your feet! Your feet! Lift up the right feet. Lagyan natin ng konting hangin yung F. 1, 2, 3. Stay faithful. Ito muna. 1, 2, 3. Stay faithful in an unorthodox season. Ito naman side. Stay faithful in an unorthodox season. Stay faithful in the uncomfortable. Kasi mahirap maging faithful mahirap maging faithful kapag meron kang discomfort. Kaya nauso yung kasabihang ang taong gipit sa patalim kumakawin. How could you be
How could you be so faithful? Gipit ka. But the topic that we have today is about being faithful even when it's uncomfortable. At may mga kwento sa Bible na dapat, kasi when we talk about the Word of God, we talk about the Holy Manuscript. They call it Holy Scripture. And when you read the Bible, you think that this is going to be filled with inspirational stories. But as we all know, that dapat malinis. Dapat pag sinulat ka sa Bible, Brother Soap, dapat heroic. Dapat madaling i-preach. Mas maganda kasi i-preach, baka magaganda eh. Bakit may mga kwento sa Biblia na pag binasa mo, mapapahinto ka? For example, what happened to Noah? Kaya meron tayong mga Ammonites, Moabites. We all know the story. The two daughters of Noah brought shame to Noah. They saw the nakedness of Noah. And this story, mga kapatid, is one of those stories, Perez, pag nabasa mo itong kanilang kwento, minsan mapapanganga ka, minsan mapapahinto ka, mapapaisip ka, minsan awkward. Kasi mo minsan sa Biblia, minsan magkabasa ka, minsan awkward yung mga sinasabi. At ito yung kwento na gusto kong talakayin natin. Ang buhay, ang kwento ni Tamar at ni Perez in the book of Genesis chapter 38 and in the book of Matthew chapter 1 verses 3. Si Perez ay hindi isinilang sa isang ideal situation. Perez is a name, Sister Charlie. It's not a surname. In the Philippines, Perez is his surname. Yes. In the Bible, Perez is a name. He was not born in a perfect, hindi siya pinanganak sa maayos at madaling intindihin. Ang kanyang kapanganakan ay sa gitna ng gulo nung ipinanganak siya, Brother Joey, mula sa isang kahihiyan. Naka ng konti. Galing sa minsan nakakahiya. Marami akong mga trending gano'n. Galing sila sa ganung buhay. And Perez's birth was infected by shame, public scandal. Mahirap ituro. How could it be na nasa Bible ka? Ganun na naging buhay niya. Pero Sister Lina, bagamat ganun na naging buhay ni Perez, hindi naging hadlang upang ang pangalan ni Perez ay maging bahagi ng bloodline ni Haring David and eventually the bloodline of the Messiah. Now, ibig sabihin, Sister Cecil, kahit magulo ang kwento ng buhay natin, may mga tao magulo ang kwento. Minsan may tanong ako sa kliyente ko, kasi patanong ako sa mga kliyente ko, paano nangyari yun? Paano kayo nagkaanak, tapos dito, tatay niya, iba, tatay dito. Lord, hindi nakakahiya ako. May mga nakakahiya. May mga kwentong ayaw mong malaman ng iba. May mga patutuo dito sa unahan, ang ipinapatutuo mo lang are the good stuff. But behind the good stuff, there are untold stories. Na pag nalaman ng iba ang katotohanan ng buong kwento, baka, paano nangyari? Yun ang nangyari kay Perez. Pero ang galing ng Panginoon, Sister Marites, gumagawa ang Panginoon sa gitna ng magulong kwento, Brother Joey, may ginagawa palang plano ng Panginoon. Ay, mo, ang Panginoon kasi magaling pumustay.
Could you imagine, Brother Eric? I mean, if you were God, if I were God, I am not going to give Adam and Eve the right to choose. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataong pumili. Because why? Because I know Adam and Eve will choose the opposite. We all know, Sister Che, that the God that we serve is an omniscient, omnipresent, omnipotent God. He knows. The Bible is clear. He is the same God as yesterday, the same God as today, and the same God of tomorrow. Why? Why would be an intellectual, hyper, super genius God knew in advance that Judas will become Judas? Bakit niya hinayaan? Ganun din ang Panginoon. Tingnan natin ang nangyari kay Tamar. What happened to Tamar? Tamar was married to a man named E-R. As we all know, Sister Nina, God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. After Jacob, Jacob had a son, Jacob had another son, Onan. Namatay si walang anak si Tamar. We all know that there was an Abrahamic covenant. That there will be a king from the bloodline of Abraham that will reign, maghahari forever. And there was a lot of pointing towards the coming of the Messiah. In fact, from the book of Genesis up to the New Testament, the Messiah is coming in after 2,000 years. So there was an Abrahamic covenant that the Messiah, the king, is going to live forever, which is going to be coming from the bloodline of Abraham, Isaac, and Jacob. When Jacob had a son, who died. Now Tamar, the woman, was left childless, no husband. According to their culture, hindi sa Pilipinas, ganito rin tayo, di ba? Ganito din ba sa probinsya nyo? Pag namatay yung kapatid, pero sa amin kasi sa probinsya namin, gano'n. Usually, pag namamatay yung kapatid, Brother Joel, alam mo yun? Sapol, yung babae, asawa ni A. Si A ang panganay. Namatay si A lalaki. Si A2 o si B, yung susunod na lalaki, dapat aasawahin niya yung asawa ng kanyang kapatid na panganay. May ganun. Wala sa Israel. Sabi kasi uso yun eh. So, noong unang panahon, gano'n ang batas. Ang batas sa amin, at in fact, the Bible is saying in the book of Genesis 38, that the next man in the family has to marry, has to take Tamar according to their culture and customs and tradition. Onan was the next in line. But the problem with Onan, Brother Eric, hindi niya tinukad yung kanyang pangako. Ang nangyari, natidukting siya. So si Tamar, wala na naman siyang option. Now, Judah spoke to Tamar, Tamar, may nabisa pa akong anak. Huwag ka mag-alala. I have another son. Hayaan mo muna siyang lumaki. His name is Shelah. S-H-E-L-A-H. Shelah is a man's name. Hindi siya Sheila, no. Shelah. Shelah is a man who is a little boy. Judah made a promise to Tamar, huwag kang mag-alala. Yung aking isa pa akong anak, si Shelah, at siya ang magiging asawa mo. The problem, Sister Jenna, Judah did not give Shelah. When Shelah grew up, he did not give Shelah to become the husband of Tamar. She was left. Have you ever had that kind of promise? Somebody gave you a promise. Kaya may kanta, di ba? Promises are made to be. Kaya huwag kayo maasa
So Shelah was not given to Tamar. So Tamar, who was reading the scripture, said, I thought I'm going to be the mother. So she was crying. She was left alone. Was made to believe, hoping that the words of Judah will happen. But it did not. He was crying. He went to Jesus. He went to God. Lord, why? Why did these things happen? When Tamar was praying to God, Sister Cecil, she did something extraordinary. She took the law in her hands. She pretended to become a prostitute. She had the lipsticks. Ano pa may lipstick na siguro. Nag-lipstick na pala. Nagbihis, nagpanggap, na parang isang haliparot. Magdalenang mababa ang lipad. Hindi sa nakilala ni Judah. They had, I'm sorry to say, a one-night stand. Could you imagine? Tamar became pregnant. When she went to Judah, because Judah is her father-in-law. Tamar, the wife of Ur, supposed to be the wife of Onan, supposed to be the wife of Shelah, was the daughter-in-law of Judah, one of the tribes of Israel. Are you with me? So, sabi ni Judah, Oy! Nangyari sa'yo, bakit ka nagsusuka? Sabi niya, Dad, buntis po ako. Ha? Tapos, Buntis ka? Sinong walang hiyang ako? Dapat siyang patayin! At ikaw! Isang babaeng masama! Immoral! Hindi ka dapat pamakisa sapagkat ikaw ay babaeng bilang si Tamar. She said, you are the father of this child. Nakipagpustahan pa si Judah, walang iya pa. Wala ako dyan! Hindi ko alam yan! Todo tangge, si Judah, napatunayan. Mataling si Tamar Nag-iwan siya ng gamit. Kaya pag alis ni Judah, pagtingin sa gamit niya, nandoon yung pinain ni Tamar. Nalaman ni Judah na siya nga ang nakabuntis kay Tamar. Kaya sabi ni Judah, you are more righteous than I. Kasi minsan, ganun din tayo. Madali tayong pumuna. Madali tayong mabula. Madali tayong Humusga tayo sa kahinaan ng iba. Kahit hindi natin alam kung bakit nila pinili ang ganung desisyon. Kaya sabi ng Panginoon, so, in the New Testament, Sister Jen, bago mo tanggalin ang muta ng iba, manalamig ka muna, baka makita mo may malaking bugal na nakapara sa iyong mata. Ganun si Judah. You are an immoral woman. Very controversial. May deception. Family scandal. Siguro kung nasa
Facebook na noon, may mga TikTok, may mga Instagram. They're gonna be the talk of the town. Viral to. Trending to. Kung mapapansin mo ang tao ngayon, brother Dan, minsan napapatawad ng tao yung pagnanakaw eh. Pero subukan mo maging controversial ang buhay mo because of immorality. Malaking issue. Yun ang naging issue dito. At ganyan din minsan ang buhay natin. Minsan ang mga tao may hypocrisy. Naku, napakaganda naman niya, napakahirap naman ang ginawa niya. Bakit naman ganun siya? Napakasama niya, naku, nakikita mo. May mga nag-ibig pa sa akin. Atty! Itong babae ito, may mga PMs. Kasi gusto na magpamang inang legal advice. Madaling humusga sa iba eh. Diba? We always think that we are above. We are entitled. Pero hindi natin alam. Minsan pag sinubukan tayo ng buhay, the same magnitude, and the same strength, and the same problem, baka mas masahol pa yung naging desisyon natin sa taong pinuhusgahan natin. Kaya mag-iingat. Sabihin natin sa ating kapatid, kakatabi kapatid! Huwag kang huhusga. Mahirap eh. Hindi mo alam, hindi mo naman tapos ang buhay. Humuhusga ka, anong malay mo? Baka dumating din ang isang araw na yung dagok na nasa kanya ay ibigay din sa iyo. Now, you are gonna be in the same spot. People now as well will look up to you. And you remember, Brother Marlon, Jacob's name means scammer, deceiver. You see, sometimes you believe on the words of Jesus na kung ano ang iyong itinanim. Siyempre, Jacob, yes, his name was changed to Israel. And maybe he was forgiven. He was vindicated after. But look at the history. Jacob has a son, Judah. Pero hindi man masyadong inanin ni Jacob ang kanyang pandaraya. His son, Judah, was also deceived. Nadaya rin siya. Kaya minsan mag-iingat. May mga hypocrisy. Gusto niya hatulan agad si Tamar. Bakit ka nagkamali? Public shame. At minsan ganyan din ang buhay natin si Israel. Hindi lahat ng chapters ng buhay mo ay malinis. Kaya, huwag kang magmamalinis. Ano yung siyang katabi kapatid? Huwag magmalinis. Amen ba? Pag nakita mo yung tao sumasayaw sa Ako Hiking Society yata sa May. Pag nakita mo yung isang taong nagkakamali, yung isang taong bumabagsak, huwag magmalinis. Hindi pa tayo, wala pa tayo sa langit. Amen ba mga kapatid? Huwag magmalinis dahil hindi naman lahat ng chapters ng buhay mo ay malinis. Hindi lahat ng yugto ng buhay mo ay clean as you go. There are times na kita ng mga tao ay ang magandang damit. But behind that suit, there are untold stories that you don't want nobody to know. Huwag magbalinis. Lalo ngayon sa I specialize in criminal law. Minsan pagka nakusap mo yung mga tao, minsan pag nakusap mo sila, doon sa labi pala ng police, oh, don't, you know, this is not, sa unang initial interaction mo, mainit na ba si Nina? Usarap dito ng konti. Para medyo napabalance ang konti ang ating. Nalalaman mo yung mali. Kasi sabi ko, hindi ka naman pupunta
sa police station eh. The police will not arrest you for simple thing. When the police get involved, there must be a crime. Kaya huwag maniniwala sa mga police na it's just gonna be a quick interview. Don't worry. Ah! Don't worry. Halos na mga tulad. Pag in-interview na sila ng police, Brother Eric, control. Wala akong itatago. O bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ganito? You gotta be scammed. Hindi lahat. May mga nangyayari, may mga season sa buhay natin na awkward. May mga season, may mga decision tayo na mali. Amen ba mga kapatid? Pero alam mo, nakakatuwa, Sister Cecily. Sa buhay ni Tamar at ni Perez, hindi natakot ang Diyos na tumubog sa magulong kwento ng buhay nila. Mapapansin mo? Mapapansin mo si BBM, hindi tumutubog sa mga flood control eh. Nakita ka ba presidenteng nakikipag-inuman sa mga magnanakaw? No. No. Diba? Siyempre, mamalinis siya, ayaw niyang makadamay. Pero mabuti sa Diyos, brother soft. It did not stop him to become involved despite of the mess. Mess! At ganoon ang buhay natin, whether we like it or not. Messy. Magulo. Madilim. Ganoon din ang buhay natin. Minsan messy tayo. Pero hindi hadlang sa Diyos upang maging involved sa atin. Hindi hadlang sa Diyos. Hindi naging, Kala ko ba, Abraham, Isaac, Jacob ka? Akala ko ba, Jesus will become the Lion in the tribe of Judah? Bakit? Jesus was told to become the Lion in the tribe of Judah. The God, the creator of the universe. The sinless man, the sinless God, the powerful God. How could he be coming from a dysfunctional family like Judah? How could he be choosing Mary and Joseph? Mary said, Joseph, sweetheart, baby, yes. I'm sorry. I have to cancel our wedding. Why? I'm pregnant. And let me tell you this. It's the Holy Spirit. Would you imagine getting married and then pregnant with the Holy Spirit? Baka sasabihin ni Joseph, parang sisiraan ka na yata ng bayo. Isa kang luka-luka. Isa kang mentally retarded. Jesus did not choose a perfect, ideal, noble father. He came from a dysfunctional, shameful family. Kaya minsan akala natin magulong buhay natin. Akala natin katapusan na ng ating buhay. Ngayon ba mga kapatid? Pero tingnan mo si Perez. Siya ay bunga ng isang sitwasyong komplikado. Pero handang gamitin ng Panginoon. Kaya pag binasa mo Matthew chapter 1 verse 3. Pag binasa natin ang Matthew chapter 1 verse 3, makikita mo ang pangalan niya doon. He was there. Matthew chapter 1 verse 3. 1 verse 3. At naging anak ni Judah kay Tamar. Father-in-law, daughter-in-law, hindi binura ng Diyos. Pwede naman niya ipa-edit eh. Tawag niya, madali mo mag-edit, di ba? Kaya kung mabas din naniniwala sa mga picture.
Bakit? Uso na ngayon yung nasa UWE ka, pero Boracay ang background. Gusto mo lumilipad-lipad pa yung aeroplano eh. Talagang movie, parang makapaniwala. Ang galing edit. Pero binura ba? Hindi. Bakit? Sabi ng Panginoon natin doon, lahat ng bagay ay nagkakalaki para sa ikabubuti. Messi man yan, nakakahiya man yan, pero pag kumilos ako, kaya kong pagandahin. Kaya kong ang outcome niyan, mas maganda pa kaysa perfectong kwento. The outcome of Matthew chapter 1, the ending is the very birth of the King. Coming from a messy, shameful, dysfunctional family, Judah and Tamar. Verse 3, naging anak ni Judah kay Tamar si Pales. That's it. May Paris na pala. That's it. May Paris na pala. Kaya nung about 15, 20 years ago, as you know, I came from a very Christian background. Kaya naman, may kaunti kami iniingatan. But when it came to a point where the other party did not want to not stand with me, I spoke to my dad, Bishop. But Dad, may problema ako eh. My ex-wife was this. I'm not saying I'm perfect. No. I am an imperfect man, loved by a perfect God. You're perfect. Ang dami kong kinahihiyan. Yung dati ano sasabihin ng tao? Ano sasabihin ng church? Alam mo sabi ni Pastora, anak, ang church natin yan. At kung talagang mahal tayo ng church, they will understand. But the hardest thing in life is to go on, knowing that there's something in your head. So, I was in tears for many years until there was a lady in a Barrio Fiesta. Lumapit sa akin. Gusto niyo pong bili ng ticket Philippine Airlines. Ha? Taga saan kayo, Neng? Kasama ka. Nining, taga saan ka? Kulay. Love can meet you at any given point. Diba? At alam mo, sabi ko nga sa styling, napakaswerte ko. Sapagkat napakabait ang aking naging kasama. I must say, I am so proud of her. Napakabait. Alam mo, makatagpo ka, Brother Ben, ang isang Brother Joey ng mabuting asawa. Nanalo ka na. Brother Marlo, agree. Brother Eric, agree. Brother Rodolfo, agree. Brother Sok, agree. And last but not least, Brother Ben, agree. Oo ka na lang. Oo ka na lang. Napapantayan. Sama ng tingin nila eh. Sama. Brother Joey, totoo yun. Diba? Nag-road pa siya. I am so blessed beyond measure because akala ko, Sister Elaine, my life is already finished. Because of the shame. Natututukan ka na. How could a pastoral kid like me, I'm the eldest, Sama ng tingin. pastoral son, could not understand and sometimes people will always talk because they don't understand. Hindi nila alam ang kwento. And people sometimes judge you
even though they don't know. Even though the story they know is just a partial story. Kaya ganun nangyari mga kapatid. Hindi binura ng Panginoon, Sister Cecil, ang kwento ni Perez. Hindi tinakpan. Hindi niya kinover. Hindi nagkaroon ng reduction. Yung redact, isa nire-redact yun eh. Isa lang pulis kapag ayaw makita yung pangalan ng victim, magkakaroon ng redact, R-E-D-A-C-T, redact. Itatago yung pangalan para hindi mabulgar o kaya magkakaroon ng anonymity. The Bible, wala kang makita ang itinago. Okay. Bakit? May gagawin ng Diyos. Kayang kumilos ng Diyos sa buhay mo. Kahit ang kwento mo ay magulo. Sabi sa atin, sa'yo, katabi kapatid, may gagawin ng Diyos sa buhay mo kahit magulo. Palampakan natin ang Lord. Hallelujah. Kaya may mga tao ngayon, mga kapatid, na nasa messy situation. May mga tao na ang gulo, hindi mo alam kung paano ka magkakabisa. Lahat ginawa ko na. Hindi mo alam kung paano ka makakalaya sa utang. Hindi mo alam kung paano ka magkakaroon ng magandang trabaho. Hindi mo alam kung bakit ganito nangyayari sa buhay mo. May mga broken relationship, financial stress, private shame, or silent disappointment. Ang tanong mo is, paano ka makakabangon? How? Paano ito gagamitin ng Diyos? Pero let me tell you this, mga kapatid. Alam mo, nung makilala ko si Camille, sabi ko, lalong naging maganda ang aking buhay. Ganun yung gagawin ng Panginoon. Kayang kuhanin ng Panginoon sa iyo ang iyong mga kahihiyan. Kayang kuhanin ng Panginoon sa iyo ang lahat ng mga injustice. Yung ikaw ay naloko, na 1, 2, 3, naisahan, kukuhanin ng Panginoon yan. Papalitan ng Panginoon yan ng pagpapala. Ang pag binasa mo ang the book of Joel, ang lahat ng mga nawala sa iyo ay ibabalik ng Diyos ng 7 beses. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Kayang kunin ng Panginoon ang lugar ng brokenness. You are sometimes broken, and God will use that brokenness to become your legacy. Magiging inspirational ka sa mga tao. Alam mo yung tao niya? Dati lang yan ganito eh. Dati lang yan DH. Dati lang yan ganito eh. Dati lang yan ganito. Pero, yung Sister Cecily, pakalat-kalat ka lang sa Europa. Ngayon, Canada. Yung iba sa Canada. Sila pumunta sa Canada, ang iba sa Canada. Kung bago lang pick up nyo, di ko alam kung Now, hindi ibig sabihin, mga kapatid, hindi ibig sabihin na ang lahat ng masakit ay mabuti, no? Hindi lahat ng masakit mabuti. Kasi nangyari kay Tamar, masakit yun eh. Hindi ko sinasabing lahat ng masakit ay mabuti. Hindi ko sinasabing, Brother Mano, na lahat ng mali ay tama. Kasi ginawa niya mali. Ha? Pero kahit mali, kayang gamitin ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Sister Christy, all things, and that all things, Dr. Sharon, all things are composed of the bad and the good. Hindi lang good. Hindi sinabi ng Bible na all good things. Wrong. Pero mapapansin mo, Sister Lynn, hindi pinata ng Panginoon yung pangalan ni Abraham, Isaac, and Jacob. Jacob's name was changed to Israel. But God did not change his name. It remained Jacob, meaning deceiver, scammer. It did not change. Because you know why? God wants to tell you and me that He's the God of the good. And He's the God of the bad. The Bible is telling Sister MJ na pinapaulan ng Diyos sa lupa, nagpapaulan ng Panginoon sa masasama at sa mabuti. Ganun
natin yun ang gagawin sa atin, Brother Ben. Mas malakas ang biyaya ng Diyos kaysa sa gulo ng tao. Grabe ang buhay ko nun, Sister. Pag umuwi ako, hindi ko alam kung nandun siya. Hindi ko alam kung mag-aaway kami. Parang mas madalas pa kami mag-aaway. Hindi ko alam. Ay, buhay natin. Dito pa ako sa London pa, ang ganda-ganda ng buhay. Alam mo, tatanong kami sa, di ba? Natatanong niyo ba yan? Bakit nadinala ng Panginoon sa London kung ganito rin lang pala? Kahit isa may mga tao, hindi mo masisi eh. Mas ginugusto pa nilang umuwi na lang, kung pwede na lang i-rewind. Alam mo yung rewind? Kung may babalik lang ang dati. Kaya hindi mo sila masisi. At alam mo, Sister Marites, si Tamar ay hindi nakalimutan ng Diyos. Ang nakakatawa kay Tamar, bagamat siya ay inapi, niloko, nagkaroon ng injustice, pinaniwala, ngunit hindi siya nakalimutan ng Panginoon. Si Perez may tinuring na pwede natin sabihin, anak sa labas. Sa Pilipinas, anak sa buho. A child out of wedlock. Anak sa isang pagkakapit. Anak sa pagkadalaga. Ngunit, hindi itinuring ng Biblia na aksidente. The Bible is clear. Na si Perez, ang sabi ng Biblia, Sister Nina, at naging anak ni Juda kay Tamar, si Perez. Hindi sinabing, nagkaroon sila ng maraming pagkakamali. Anak sa buho. No. The Bible made it nice. Yan ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sa inyo mga kapatid, kung dumadaan man kayo sa isang magulong sitwasyon, tandaan mo ang buhay ni Perez. Hindi binura ng Panginoon, hindi tinakpan, hindi itinuring na aksidente ng kasaysayan. He became a part of the bloodline of the king. He became the bloodline, the patriarchs of King David. Kaya kung ikaw man ay dumaraan dyan, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay hindi nakakalimutan ng Panginoon. Sabi mo sa iyo, katabi kapatid, baka Messi ang season mo. Baka awkward ang chapter mo. Baka painful ang pinagdadaanan mo. Pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang Diyos sa buhay mo. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Isa pang challenge ko sa inyo, mga kapatid, before I finish. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang magulong bahagi ng ating buhay. Don't worry. Don't you want to do it now? Hindi ko na lang eh. Kasi tao lang tayo. Amen. Hindi ko alam. Ginawa mo ng lahat. Wala pa rin. Then, you trust God. Pagkakatiwala mo yung kulang sa'yo. Yung anumang mahina sa'yo, yung dalawang isda mo, yung dalawang dilis mo, at dalawang 5 cupcakes mo, na kulang sa'yo, ibigay mo sa kamay ni Jesus. Amen ba? Because alam natin, Sister Nina, that when you entrust God, the thing that is lacking from your hands, and you transfer into the hand of the Master, God will multiply it. Huwag mong pasanin ng daigdig. Kung hindi para sa'yo, kung hindi pa para sa'yo, hindi pa para sa'yo. Amen ba? Huwag mong kukain ng buto mong itinalim kahapon, tinitingnan mo kung tumutubo na, at hanggang mo na. Amen ba, mga kapatid? Bakit ang tagal? Dahil kung wala ako ito, wala pa akong visa. Hello? Yung iba rito, 22 years na wala pa. Maghintay.
Amen mga kapatid. Kasi madali ibigay sa'yo ng Panginoon. Ang gusto mo. Pero gusto mag-iingat ka rin sa kahingi sa Diyos. Tatanda mo si Hezekiah. Yeah? Si Hezekiah, he was given few days to live actually. Sabi ni Prophet Isaiah, Hari Hezekiah, mamamatay na ho kayo. Kainin niyo na ho ang lahat ng inyong kakainin. Magpakasaya na ho kayo sapagkat sa ilang araw lang ay mamamatay na po kayo. Ayaw siya si Hari Hezekiah. Sabi ni Hari Hezekiah, Panginoon! Panginoon! Bakit? Lord! Lord! Why? He was the king! The king! He's not a normal little Indian. He is the king of Israel. Umiyak siya sa Diyos. Sabi niya, ba't gano'n, Lord? Yung dali ko, sinuway ko para mahalin kita. Lahat ng mga santo-santo, mga Diyos-Diyos ang pinagigiba ko yan. Bakit mahal kita, Panginoon? Ngayon, mamamatay na ako? Panginoon, wag! Lord! Tinahuli ng Panginoon si Isaiah. Isaiah! Yes, Lord. Sabi mo kay Hezekiah, dininig ko ang kanyang panalangin. Dininig ng Panginoon si Hari Isaiah, Manay, di na ako kayo mamamatay. Ha? Thank you. Thank you. Mabubuhay pa ho kayo. Nabuhay si Hezekiah ng another 15 years. At doon sa 15 taon na yun, Sister Nina, nagkaanak pa si Hezekiah. Ang naging anak niya si Manasseh. If you read Manasseh, one of the worst kings of Israel. One of the most evil king in the entire history of the Israeli monarchy. Pinaka-demonyo, pinaka-kanin sa lahat ng managing hari. Kaya minsan, mag-iingat ka sa kahihingi. No? Sana po may papa na rin ako. Hello! Be careful of what you pray for. Para pag binigay ng Panginoon sa iyan, hindi para sa iyo. Kaya kung hindi binigay sa iyo ng Panginoon, huwag mo kuhanin. Trabaho, hindi para sa iyo, kukuhanin mo, hindi mo papakinabangan. May galing ko ng police station sa Binuisha. Ang kliyente ko puti. What happened? You know what, Don? You know, my next door neighbor, she likes my boyfriend. Kung hindi para sa inyo, buko na lang kayo. Alam mo ba sa tao yung iiwan sa problema? Minsan tayo yung gumagawa ng problema natin. Iman ba? May dala ka lang. Titingnan mo yung dala ni Brother Soap. Ba't si Brother Soap may lengwa ako wala? Bakit siya may leche plan ako wala? Kapatid, wala kang leche plan pero ito may cake. Si Brother Soap nakatingin din sa'yo. Bakit siya may cake? Ako wala. Bakit siya may manok? Ako wala. Live a simple life. Kung ano ang sayo, enjoy. Huwag na rin maghangad ng nasa iba na. Huwag mong kuhanin. Kaya ka makita mo ang Exodus 20, pinagbawal ng Panginoon yung pagkuha ng katulong ng iba, asawa ng iba, ewan ba? Baka ng iba, ipinagbawal yan sa 10 utos. Huwag kang magkakain, huwag kang kukuha, huwag kang mag-iimbot. Alam mo pag-iimbot sa Tagalog, sa English, yun ay pagkuha ng hindi sa iyo. Para wala ka ng problema. Lalo ngayon, sa panahon natin ngayon, makita mo yung mga police crimes,
Napakaliliit ng mga crimes. Sabi ko sa pulis kahapon, don't you have any other high crimes? These petty crimes, you are arresting people. Ito na. Nag-text po kasi siya sa akin na mataba ako. Eh, mataba ka naman talaga. In the first place, hindi paninira yun. Pagsasabi ng katotohanan. At hindi yung chismis. Totoo. Ang chismis, yung mga bagay na hindi totoo, pero pag ang bagay totoo, hindi chismis. Walang problema. Eh, ba mga kapatid? Sabihin siya katabi kapatid, huwag kang lilikha ng problema. Palampakan natin ang Lord. Hallelujah. At gaya ni Perez, ang bunga ng season na ito ay maaaring mas malaki kaysa akala mo. Yung akala mo katapusan na. The party girls have been evacuated there. Pero Joey, nung naghiwalay kami ng una ko, akala ko wala na magmamahal sa akin. Di ba pag kami lang, di ba brother Ben, naramdaman mo na ba yung brother Ben? Di ba? Kasi, ang kapatid, let's be honest, Sister Ellen, nung kinasal tayo sa Pilipinas, alam mo Pilipinas, baby, di ba? Edna. Mamahalin mo ba si Ben? Sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa kamakayan, at buhay. Diba? Pag kinasal ka sa Pilipinas, talagang dapat till death do us part. Yan nangyari sa akin, yung akala ko, tapos na ang buhay ko eh. Pero alam mo, habang binabalik ako sa Australia 20 years after, 22 years after, nakita ko, naging mas maganda ang aking buhay. Kaya kung kaya kumilos kay Perez, kay Tamar, kay Pastor Don, ang Panginoon, sa bagamat naging magulo ang buhay ko, ngunit over the years, kagaya ko pa mga kapatid, aayusin ng Diyos. Ang mga gusot, ang magugulo sa iyong buhay. Parang natin ang Lord. Yung akala mong wala, kaya huwag mong sukuan ang Diyos sa gitna ng gulo. Huwag kang maglilib the group. Akala mo ba pag nag-leave the group, eh sino bagang nawawala? Eh hindi mo nakikita nangyayari. Hindi mo alam ang mga link. Magtatanong-tanong ka kung anong link. Huwag mo isusuko ang iyong pagsimba, hindi ka simba, dahil galit ka, dahil akala mo talo ka. Huwag mo sukuan ng obedience sa gitna ng uncertainty. Kahit hindi ka sure. Bakit? Lahat ba ng bagay sa buhay sure? Hindi naman. Lahat ng bagay sa buhay ay sugal, Mami Josie. In fact, yung pagmamahal na yan, isang malaking sugal. Isang malaking gambling. Malaking pakikipagsapalaran. Amen ba? Kaya, bago ka magsalita ng yes, mag-isip-isip ka muna. Huwag kang susuko sa pananalig sa Diyos kahit na hindi malinaw ang outcome. Pero basta, ang sabi ng Biblia, Pastor Arlene, thy word is a lamp unto our feet and a light unto our path. Obedience is the key. Kahit hindi mo alam, simba ka na simba. Mag-please ka lang. Huwag yung lagi mo iniisip ang mga magaganap. Ano kayo mangyayari sa akin 5 years from now? Ano pa? Hindi ko alam. Hindi naman ako si Madam Green. Nakakita sa kito lang gusto. Ikaw, Nina, aban. 10 years from now, nakikita ko sa aking malaking bolang kristal, ikaw ay do. Walang nakakaalam. Diyos lang sa kanya. He knows the end of your story. Tandaan mo ito kapatid, ang katapusan si Sainida ng iyong kwento, ng iyong kasaysayan ay mas lalong magiging dakila
faithful in the uncomfortable. So, maraming salamat, Panginoon. Ikaw ay Diyos na nagmamahal sa akin. Bagamat may mga magulo, messy, maraming gusot sa aming buhay. Ngunit Panginoon, kagaya po ng ginawa ko kay Tamar at kay Perez. Hindi ka natakot, hindi nangamba, hindi lumayo, kundi lalo mong inilapit. Lalo ka naging bahagi ng kanilang kasaysayan. Hindi mo binura, hindi tinakpan, hindi itinago ang kanilang mga nakakahiyang nakaraan. Bagkus ay ginamit mo ito, Panginoon, upang sila man ay maging bahagi ng bloodline ni Haring David at ng aming Panginoong Jesus. Ganun din, Panginoon, ang aming buhay sa aking mga kapatid. May mga pinagdadaan na silang problema. Ang aking panalangin, Panginoon, katagpuin ko po. Ito man ay financial problem, family problem, work-related problem, immigration problem, whatever problems, sakit, karamdaman, lahat ng mga pains, lahat ng mga emotional distress, lahat ng mga baggages. Panginoon, ikaw ay Diyos na tutugon at aayusin po, Panginoon, ang mga magugulong bahagi, ang mga gusot-gusot na chapters, ang mga magugulong pangkat ng kanilang kwento. Salamat, Panginoon. Ikaw ay Diyos ng kaayusan. Binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Attorney Don, sa napakagandang katuruan ngayong gabi. Stay faithful